Pag-uusapan po natin ngayong araw ang kahalagahan ng tunay na paglilingkod sa Panginoon. Sa next Sunday, pag-uusapan po natin the biblical understanding of the Foursquare Gospel. And then sa third Sunday, the Foursquare Gospel is fundamental. And then sa last Sunday, sa fourth Sunday of the month, the Foursquare Gospel as evangelical. Yan po ang atin pong pag-uusapan sa atin pong talakayan, sa atin pong pangangaral ng salita ng Diyos sa pulpitong ito. Kaya kung nais niyo pong maunawaan at maintindihan kung ano yung ebanghelyo na ating pinanghahawakan, ang pananampalataya na atin pong pinanampalatayahan, maganda po na tayo po'y dumalo sa ating mga gawain. I will be the speaker for the first service and then second service for the whole month. Yan. Bagong taon, Brother Roger. So tayo po ay mangangaral ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Mas maganda pong naintindihan po natin ang ating pananampalataya na pinanghahawakan nang sa gayon tayo po ay may kasiguraduhan sa atin pong buhay pananampalataya. So ang atin pong sitas na pag-aaralan ngayon ay makikita po sa 1 Peter chapter 2. At atin po itong makikita sa verses 9 at saka 10. But of course, titingnan din po natin ang verse 5. Narito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa verse 5, you yourselves are living stones. You yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of His own possession, that you may proclaim the excellences of Him who called you out of darkness into this marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Napakaraming bilang ng mga tao ngayon na nag-uukol at nagsasagawa ng iba't ibang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Actually, ngayong linggo po, halos karamihan po sa mga tao pumupunta sa kanilang mga simbahan sapagkat nais po nila, sila po ay maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen? Palibhasa ay alam nila na ang hindi paglaan o pag-ukol ng tao ng paglilingkod sa Diyos ay kawalan ng malaking utang na loob sa Diyos na may lalang sa kanila. Subalit, kung mahalaga na kilalanin ng tao ang pananagutan niya na maglingkod at sumamba sa Diyos, mahalaga ring matiyak ng tao na ang ginagawa niyang paglilingkod ay magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Sapagkat hindi lahat ng uri ng paglilingkod ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi lahat ng uri ng paglilingkod na ginagawa ng tao, kahit pa ipatungkol niya sa Diyos, ay pinapahalagahan at tinatanggap ng Diyos. Tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na walang kabuluhan ang pagsamba ng tao sa Diyos. Kailanmat ang pagsambang yon ay nakasalig sa aral at utos ng tao, gaya ng makikita po natin sa Mateo chapter 15, verse 9. Tingnan niyo po sa inyo pong mga Bible. Matthew chapter 15, verse 9. Ang ating Panginoon mismo ay nagturo ng ganito. Ang sabi niya, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Pansinin po natin, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang dahil gusto mong maglingkod sa Diyos. Dapat ang paglilingkod natin sa Diyos ay nakabatay sa utos ng Panginoon at hindi sa utos ng tao. Amen. Kung atin pong babalikan ang sitas na yan sa chapter 15 ng Matthew, verse 9, at sa nauna pang mga verses, ang tinutukoy ng ating Panginoon ay yung mga tao sa kanyang time, yung mga Pariseyo, yung mga Saduseyo, yung mga tagapagturo ng kautusan.
Silang lahat ay naglilingkod sa Diyos, hindi dahil kung ito ang sinabi ng salita ng Diyos, kundi dahil sa kanila pong mga tradisyon. Tingnan po natin sa verses 6 hanggang 7 ng Matthew chapter 15. Babasahin ko po sa Ingles. He need not honor his father, so for the sake of your tradition, you have made void the word of God. You hypocrites, well did Isaiah prophesy of you when he said, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me as doctrines, the commandments of men. Pansinin po natin anong sinabi ng Panginoong Jesus dito po sa sitas na ito. Pinapawalang halaga nila ang utos ng Diyos alang-alang sa kanilang mga tradisyon. At ang kanilang mga pagsamba ay mga pakitang tao lamang. Ang sabi ng ating Panginoon, they honor me with their lips, but their heart are far from me. Sumisigaw sila ng hallelujah, sumisigaw sila ng praise the Lord. Pero ang kanilang mga puso, napakalayo sa Panginoon. Umaawit sila ng pagkahaba-habang mga awitin. Nananalangin sila ng pagkahaba-habang mga panalangin. At minsan pa nga'y paulit-ulit pa ang kanilang mga panalangin. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Walang kabuluhan ang kanilang mga sakripisyo. Walang kabuluhan ang kanilang mga ginagawa. Sapagkat ang kanilang ginagawa ay ayon, nakasalig sa itinuro sa kautusan ng mga tao. Kaya napakahalaga po sa ating mga manampalataya sa oras na ito na sigurado po natin na ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi po nakabatay sa utos ng tao, kundi nakabatay sa katuruan ng salita ng Diyos. Amen! Mayroong kanta na nagsasabi ng be very sure, your anchor holds and grips on the solid rock. Ipinapakita rin at ipinaliwanag ni Kristo na kahit ang paglilingkod ng tao sa Kanya na hindi nakasalig o nakabatay sa kalooban o sa utos ng Diyos, ay hindi ikapagiging dapat sa pagpasok sa kaharian ng langit. Tingnan po natin sa Matthew chapter 7, verse 21. Hindi lahat ng tumawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pansinin po natin ang sinabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kaya nga, nung ipinagpatuloy ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 7 verses 22 to 23, sa inyo pong mga Bibles, mas maganda pong atin pong nakikita yan at nababasa po yan. Ang sabi ng ating Panginoon, chapter 7 verses 22 to 23, pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami, at nagpalayas po kami ng mga demonyo. Gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, anong sabi ng ating Panginoon? Kailanman, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga mapanggawa ng masama. Kaya napakahalaga na sa ating pong paglilingkod, sigurado po natin ang ating mga puso. Tayo po ba'y naglilingkod sa ating Panginoon gamit ang ating puso? Tayo po ba'y naglilingkod sa Panginoon dahil alam natin ang katotohanan? Tayo ba'y naglilingkod sa Panginoon dahil yun ang sinasabi ng Biblia? O tayo po'y naglilingkod dahil sinabi ng policy, sinabi ng tao, sinabi ng tradisyon, o dahil nakagisnan po natin? Kaya nga kahit gamitin pa ng tao sa kanyang paglilingkod ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kahit sabihin niya pa kami ay Church ni Christ o Iglesia ng Panginoong Jesus. Kahit makagawa pa siya ng maraming mga himala
o magpalabas ng mga mukha ni Maria o ni Kristo sa mga bato. Kung hindi naman ang kalooban ng Diyos ang kanyang ginaganap o sinusunod, at hindi niya kikilanin ang Panginoong Hesus, hindi din po siya kilalanin ng Panginoon at hindi din siya pagiging dapatin ng Panginoon na pumasok sa kanyang kaharian sa langit. Maaaring sa pagsasagawa ng tao sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos ay maglakip siya ng sakripisyo. Magbigay ng offering, Brother Roger. O lahat ng kanyang ari-arian ibigay sa Panginoon. O siya po ay magpakahirap sa kanyang katawan. Magfa-fasting, hahayo sa iba't ibang lugar upang mangaral ng salita ng Diyos. Ngunit, kung ito po'y hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon, wala itong kabuluhan sa Diyos. Tunghayan po natin ang sinabi ni Isaiah sa Isaiah 44 verses 9 to 11. Tingnan po natin. Maraming mga taong gumagawa nito hanggang sa panahon natin ngayon. At maari kahit walang ganitong ginagawa ang tao, marami pa rin tayong mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos na hindi nararapat. Isaiah chapter 44 verses 9 hanggang 11. Nais ko pong basahin sa Tagalog para maliwanag na pakinggan. Ang sabi niya sa Tagalog, walang kwentang tao. Pangit ang term, no? Parang pangit pakinggan, ano? Sasabihan ka ng Panginoon, walang kwentang tao. Ano yung mga walang kwentang tao? Ang mga gumagawa ng rebolto. At walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. Kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebolto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Amen. Ang mga gumagawa nito'y tao lamang. Kaya't magsasama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapahiya rin. Actually, hindi lang yan sa mga mananamba ng mga rebolto. Maging sa panahon natin ngayon na mananamba ng oras, mananamba ng pera, mananamba ng trabaho, ang sabi ng ating Panginoon, walang kwenta ang mga taong ganyan. Kaya nga ang sabi sa Ecclesiastes, habang tayo po'y may lakas pa, habang tayo po'y may buhay pa, habang tayo po ay may kakayahan pa, dapat tayong maglingkod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat darating po ang araw, mananagot tayo sa harapan ng Panginoon. Sa lahat ng ating ginawa, hayag man o lihim, habang tayo'y nabubuhay pa. Kaya nga, ang isang tao po'y may kasiguraduhan ng kaligtasan dahil po sa kanya pong pakikipag-ugnayan kay Kristo Jesus. Amen. Sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesus. At ang isang taong may tamang pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesus, may tamang pagsamba at may tamang paglilingkod. Pero ang mga taong walang tamang pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesus, busy yan kaysa kay Jesus. Tingnan mo yung mga mag-asawa na nalasayan sa ida-asawa. Nalasayan talaga, Brother Roger. Naumay Sister Bing. Naumay na, no? Siya kasi ang handa nung Pasko, siya pa ang handa nung New Year, siya pa ang handa kaninang kagabi, hanggang kahapon, siya pa rin ang handa. Ay talaga, maumay ka talaga. Pag naumay kinasa ida asawa, kaya ini ka ida pamatsyag, di ba? Hindi inida makita. Pag nakikita niya kitang asawa, siling sa inunhan ay nagasumol ron ng anang akwan. Nagasumol ron. Pag makita, talaga. Ipaprioritize niya ba yung kanyang asawa pag nagasumol na ang kanyang ano bang sumol ba, Roger, halis sa iyo sa udyongan? Ha? Nayuaran abang yuare. Kasi gusto pa ba ganin mo makita itong imong asawa pag abang yuare ka sa ida? Hindi no. Hindi talaga. Kaya importante po na may tamang relasyon. Kasi pag may tamang relasyon ka, hindi ka mayuaran, kundi i-desire ni mo sida. Amen.
Ang siling sa Genesis chapter 3, and her desire shall be her husband. Wala sila ibang desire kayda asawa yamang, kayda asawa yang. Tsara sa ato bilang Kristiyano, pag may tama tayong relasyon sa ating Panginoon, wala tayong ibang desire, kundi ang Panginoon lang. Kaya kung oras po ng paglilingkod sa ating Panginoon, abang excited kitang maglingkod sa Ginoo. Pero kung buko maado ka ato relasyon sa Ginoo ay, waya yang, kiber yang. Waya yang, kibit, balikat lang. Waya. So ang tamang relasyon sa ating Panginoon, nagbubunga ng tamang paglilingkod. Ang tamang relasyon sa ating Panginoon, nagbubunga ng tamang pagsamba. Paano malaman ang tamang pagsamba? Nakalagay sa Biblia, ang tamang pagsamba. Nang ang mga Israelita ay naglakbay patungo sa Kanaan mula sa Ehipto, humingi sila ng palatandaan kay Yahweh, patungkol kay Yahweh, mula kay Aaron. Tingnan po natin, Exodus chapter 32, verses 1 to 6. May mga tao ba na nagsisiling na, kada gani ka ako, pastor, nagtatrabaho para may pang-offering ako. Kada tong offering ka nagpapasimbahan, tong tao nagtatrabaho. Dahil narungganan ako sa imo, pastor, ang pagtatrabaho ay pagsamba din. Pero buko ako tuyar na gustong silingkon. Araw-araw tayo po ay nagtatrabaho sapagkat yan ay pagsamba sa Panginoon. Amen! Pero ang sabi din ng Panginoon, 6 na araw ka lang magtrabaho, tapos 1 araw kang mamahinga. So itong mga pagtitipon na kagaya natin nito, kagaya ng sinabi ng aklat ng Hebreo, na wag nating, kaligtaan ang ganitong pagtitipon. Now, tingnan natin. Itong mga Israelita, naglalakbay mula Egypt patungong Kanaan. Exodus 32, 1 to 6. Para habang hinahanap niyo, magbigay ako ng background. Habang sila po ay naglalakbay, si Moises ay may appointment sa Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoon, Moises, umakyat ka sa bundok ng Sinai. Sapagkat ibibigay ko sa iyo doon ang kautusan. Lumipas ang 1 araw, lumipas ang 2 araw, lumipas ang ilang mga araw, walang Moses na bumaba mula sa bundok. By the way, ang bundok nila, hindi kagaya ng mga bundok natin dito, ang bundok nila doon, puro lupa, puro bato, kasi disyerto. May mga tanim-tanim din pa konti-konti. Ngayon, sabi ng mga Israelita ay ganito, verse 1, anong sabi nila? Nang magtagal si Moises sa bundok, hindi nakarauwi agad si Moises. Ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sino si Aaron? Kapatid ni Moises. Siya ay unang pari ng Israel. Itinalagang pari ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. So si Aaron, kapatid ni Moises, pero siya din ang itinalagang pari ng Israel. So anong ginawa ng mga tao? Lumapit kay Aaron sa kanilang pari. Anong sabi nila? Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa Moises na yan na naglabas sa amin sa Ehipto. Sabi ng mga tao, igawa mo kami ng mga Diyos. Kasi ang mga Israelita, mga kapatid, sila ay mga pastoral na mga tao. Pag sinabi mong pastoral, ang trabaho nila ay pagpapastol. Pagpapastol. So alam mo naman, ang mga nagpapastol, marami yang mga arihis. Parang mga fishermen din yan. Marami ding arihis. Alam nyo kung anong arihis ng fishermen? Anong mga arihis sa fishermen? Para maraming huli ang iyong lambat, magpapausok ka ng, may mga pinapausok yan eh, yung mga nagadikit-dikit sa mga damit. Ano nga yan? Yung mga amorseko, yung mga bilog-bilog na nagadikit-dikit. Yan, kinukuha nila yan, yung mga dahon yan. At saka ipapausok yan doon sa lambat. Bakit may ganun? Sabi nila ay, para yung mga isda, magrukot yang sa lambat. Madikit lang daw yung isda sa lambat. Yun ang sabi ng mga fishermen. Oh.
Ganyan kasi sa bahay dati. Kasi fishermen kami. So yun po ang ginagawa. Pagbago ang lambat, pagkatapos gawin, papausok-usukan para magdikit daw sa lambat. Anong didikit na isda sa lambat ay naubos na ng dinamita yung coral reef natin. Walang didikit sa lambat dyan. Kahit ano pang pausok ang gagawin mo. Kaya nga dapat nating ingatan yung ating mga coral reef. Amen. Huwag bumili tayo ng mga produkto na ging dinamita, ging sodium at kung ano-ano pa kasi nasisira yung ating coral reef. Yung mga farmers naman, ano ang kanilang mga arihis? Meron silang tatawag na pamungor. Ano itong pamungor, Brother Roger? So merong ginagawa, no? Mga nag-iipon-ipon ng mga harvest. Yung lolo ko, pupunta siya sa palayan, kukuha siya noong mga uhay ng palay, tapos isasabit niya sa atip, di ba? Sa may atip, kasi ang mga atip ay gawa sa pawid, doon niya yan isasabit. Seremonya pala yun? Akala ko okay lang yun. Pero pag makita mo pala, ay isang uri pala yun ng ceremony. May uri ng seremonya. So ito ding mga pastoral na ito, may mga seremonyas din sila. Kaya nag-request sila kay Aaron. Anong sabi nila? Igawa mo naman kami ng Diyos-Diyosan, ng mga Diyos na siyang mangunguna sa amin. Ano ang sabi niya sa verse 2 ni Aaron? Kung gayon, anong sabi niya? Tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong mga asawa at mga anak at dalhin sa akin. Yun ang sagot ni Aaron. Abang mahay talaga, no? Ganoon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan. Anong ginawa niya? Ginawang hugis ng guya. Sa mga children's book, yung Diyos-Diyosan na ginawa ni Aaron, yung guya na yon, pagkalaki-laki. Sobrang laki. Pero, maliit lang yun. Ganun lang yung kalaki. Ganun lang. Gawa sa ginto, purong ginto, hinulma, or mas malaki whatsoever, pero hindi napakalaki. Tapos, matapos na ginawa ni Aaron, naghugis guya, kasi nga sila ay mga pastoral. Ang kanilang mga hanapbuhay ay kambing, tupa, baka. So gumawa sila ng Diyos-Diyosan na mukhang baka. Okay? Kaya nga sa ating panahon ngayon, ang Diyos-Diyosan ay hindi baka. ATM. Payslip. Yan ang mga Diyos-Diyosan ngayon. Cellphone. Yan. Trabaho. Yan ang mga Diyos-Diyosan ngayon. Gumawa siya ng hugis guya. Pagkayari, sinabi nila, ano ang sabi ni Kwan? Anong sabi nila? Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Hindi sinabi nila na, mga kapatid, ito ang Diyos-Diyosan natin. Hindi niya sinabi yan. Ang sinabi ng mga tao, narito ang Diyos natin. Seryoso ang mga tao sa kanilang ginagawa. Nung gumawa sila ng ribulto upang kalang sambahin, seryoso po sila. Naniniwala sila, yun ang Diyos. Ano ang sagot ni Aaron? Nang makita ni Aaron, nang makita ni Aaron ang ginawa ng tao, tinanggap ng tao ang kanyang ginawang ribulto, gumawa pa siya ng altar sa harap nito. At sinabi sa mga tao, anong sabi niya? Anong sabi niya? Ipagpipista natin bukas si Yahweh. Just imagine si Yahweh, ang kasunod po nito sa chapter, ang sa Biblia, ang sabi ng Panginoong Diyos, huwag kayong gumawa ng ribulto to represent me. Pero ang ginawa po ni Aaron, ang sabi niya, gumawa siya ng ribulto at sinabi pa niya sa tao, si Yahweh yon. Yun ang Diyos. Ano ang sabi niya? Ipagpipista natin bukas si Yahweh.
Hindi niya sinabi na, mga kapatid, Diyos-Diyosan ito. Fake na Diyos ito. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi niya, si Yahweh yan. Si Yahweh yan. Kinabukasan, maaga silang bumangon. Abang excited ka mga tao, Brother Roger. Anong ginawa nila? Naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay sila ng hayop na kanilang pinagsalu-saluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman, at mahalay na nagkasayahan. Char kag fiesta. Kasi sabi ni Aaron, ipag-fiesta natin si Yahweh. Kalooban ba ng Diyos ang kanilang ginawa? Nais ba ng Diyos ang kanilang ginawa? Ayon ba sa utos ng Diyos ang kanilang ginawa? Hindi. Nang ang mga apostol Pablo at saka Barnabas ay nasa Listra at may isang paralatiko na kanilang napagaling sa Gawa chapter 14, verse 15, tingnan niyo po sa inyong Bible. Gumaling yung tao, yung paralyzed person, pinag-pray nila, gumaling. Ang sabi ng mga tao sa Listra, kasi ang Listra para Brother Roger ay sakop ng Greece. So ang kailang culture ay Greek culture. Sabi ng mga tao, bumaba ang mga Diyos. Saan galing ang Diyos nila? Saan galing ang Diyos ng mga Greeks? Sa bundok ng Olympus. Yan. Sa bundok ng Olympus, bumaba ang mga Diyos. Nakita nila, si Pablo yung nagsasalita. Pinangalanan nila na anong Diyos nila yung nagsasalita. Tingnan nyo sa Acts chapter 14. Anong pangalan nila kay Pablo? Tinawag nila si Pablo na Hermes. Si Hermes, yan, yung mga gustong-gusto yan ng mga babae, Sister Bing. Hermes bag. Or pouch. Si Hermes ay Diyos ng mga Griego na tagapaghatid ng balita sa mga Diyos. So si Hermes ang unang marites. Siya ang tagahatid ng mga balita sa mga Diyos. Ang equivalent niyan sa mga Romans ay si Mercury. Yan. Kaya mayroon si Mercury na pakpak sa paa kasi messenger siya ng mga Diyos. So ang tawag nila kay Pablo ay si Hermes. Ano naman ang tawag nila kay Barnabas? Si Zeus. Sino si Zeus? Yung supreme God ng mga Griego. Ngayon, bumaba ang mga Diyos, sabi ng mga tagat ng mga tao. So ang ginawa po ng mga tao, dala-dala nila ang kalang mga toro mula sa kalang mga tahanan, ng mga kung ano-ano pang mga offering, may mga bulaklak-bulaklak pa, at saka pinagfiesta itong sina Pablo at saka sina Barnabas. Pinagfiesta nila sina Pablo at Barnabas. Ngayon, ano ang sagot ni na Pablo at Barnabas? Verse 15. Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga ito? Anong mga ginagawa nila? Pinagfiesta nila, sinamba nila si Pablo at Barnabas. Mga tao rin kaming gaya ninyo. Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran na ninyo ang mga bagay na ito. Ayaw ng Panginoon na ipagpatuloy natin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o sa kanino mang mga tao na iniisip nating supernatural. Talikuran na ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at magbalik loob kayo sa buhay na Diyos, ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at lahat ng naroroon. Ang nais ng Diyos, talikuran po natin ang hindi naaayon sa Biblia na uri ng pagsamba. Sa makatuwid, mga kapatid, wala ring kabuluhan ang pagsambang inuukol ng tao sa Diyos kahit pa lakipan ito ng pagmamalasakit, pagpapakasakit at kailanman ito ay hindi nakasalig
sa utos ng Diyos o sa kalooban ng Diyos, kundi nakasalig lamang sa aral at utos ng mga tao. Sa panahon ng Old Testament, Leviticus chapter 10, 1 to 3. Meron pong dalawang anak si Aaron, Brother Roger. Ang pangalan ay si Nadab at saka si Abihu. Itong si Nadab at Abihu, mga pari sila ng Diyos. Anointed as king, as priests of Israel. Anak ni Aaron, kasi lahat ng anak ni Aaron, pari. Si Aaron ay pari, ang kanyang mga anak pari. Kaya nung unang panahon, dynasty talaga ang ministry. Tama ba, Roger, no? Ang maging hari lang dapat ay galing kay Judah, specifically sa pamilya ni David. Ang mga pari naman ay dapat galing sa pamilya ni Aaron. Samantalang yung magsiserve sa temple ay yung galing naman sa pamilya ni Levi. So mga dynasty, hindi pwedeng iba. Ngayon, itong si Nadab at saka si Abihu na mga anak ni Aaron, sabi sa Leviticus chapter 10, 1 to 3, ay kumuha ng kanilang suuban. Kasi ang mga priest nire-require ng Panginoon na magsusuob ng kamangyan sa altar ng Panginoon. Morning, evening, dapat sila ay nagsusuob ng kamangyan sa harapan ng Panginoon. Ano po ang kanilang ginawa? Sinidlan nila ng apoy ang kanilang suuban, yung parang ginaganon para magdabas ang apoy, ang usok. Pinatungan ito ng kamangyan at sila ay naghandog sa harapan ng Panginoon. Mali, tama. Tama. Kasi gawain nila yon. Pero, may pero, Brother Roger, ibang apoy ang ginamit nila at hindi yung apoy na iniutos ng Diyos na gamitin nila. Foreign fire. Ano po ang nangyari? At sa harap ng Panginoon may lumabas na apoy at tinupok sila. Namatay sila sa harap ng Panginoon. Nang magkagayoy, sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang sinalita ng Panginoon na sinabi, ako'y babanalin ng mga lumalapit sa akin at sa harap ng buong bayan ay luluwalhatiin ako. Ang tamang paglilingkod sa Diyos ay naaayon din sa sinabi, instruction ng Panginoon. Naaayon din sa instruction ng ating Panginoon. Ngayon, anong sabi kanina ng 1 Peter chapter 2, sa verse 5 na ating binasa kanina, ang purpose natin bilang mga pari ng Diyos, tayong lahat yan, hindi lang si pastor, kundi lahat ng mga Kristiyano. Ano ang sabi? 1 Peter chapter 2 verse 5, offer spiritual sacrifices acceptable to God through Christ Jesus. Pwede bang sabihin natin, offer sacrifices acceptable to God through Christ Jesus. Ano daw ang tamang paglilingkod? Isang uri ng sakripisyong katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So hindi po tayo nagpipray na sa pangalan ni Pastor Andrew Tiaga, Panginoon, ito po ang aming dalangin. Hindi din po tayo nagpipray sa pangalan ng ganitong taong banal o ganyang taong banal. Bakit? Sapagkat ang atin pong mga sakripisyo, ang atin pong mga alay ay ino-offer natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ang atin pong mga alay ay dapat katanggap-tanggap sa Panginoon. Pakisabi sa iyong katabi, katanggap-tanggap sa Panginoon. Magsabi kayo, Pastor, ano ba yung katanggap-tanggap sa Panginoon? Verse 11. Verse 11. Romans chapter 12, verses 1 and 2, nandyan din yan. Tinan po natin sa verse 11, Beloved,
I urge you as sojourners and exiles to abstain from passions of flesh which wage war against your soul. Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. Kung nais natin maging katanggap-tanggap ang ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, gawin natin ang tama at nararapat sa ating Panginoon, maging ang mga buhay po natin, i-consecrate po natin sa ating Panginoon. Romans chapter 12 verses 1 to 2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Ano po ang i-present natin? Hindi na po yung kamangyan kagaya ng ginawa ni Nadab at saka ni Abiho. Hindi na po mga susunuging mga hayop ang ating pong iniaalay sa Panginoon. Ano ang ating iniaalay sa ating Panginoon, Sister Helen? Ang ating mga katawan. Pwedeng pakisabi sa ating sarili, ang katawan ko, ang alay ko sa Diyos. Kaya nga hindi po natin dinudumihan ang ating katawan. Amen! Ano bang paraan ng pagdudumi sa katawan, Sister Helen? Kahit walang ubo, umiinom ng gamot na pang-ubo. Just imagine. Walang ubo, umiinom ng cough syrup. Oh. Hindi naman siya sinisipon, pero maraming sinisinghot-singhot na nakalagay sa foil. Hindi naman niya kailangang i-vaccinate, pero nag-i-injection ng kung ano-ano sa katawan. Huwag nating dumihan ang ating katawan. Amen. Kung ano-anong mga pinag-i-injection. Tapos ang iba pa nagpapa-injection ng tinta na mukhang satanas ang ginalagay sa katawan nila. Maganda ba yon? Ang katawan natin, alay natin sa Panginoon. Ay hindi pa sila mag-asawa, nagsasama na sila. At kung ano nang pinag-i-injection din nila sa kanilang katawan kahit sila ay mag-asawa. Hindi pa sila mag-asawa. Offer yourselves as a holy and acceptable sacrifice sa Panginoon. Abstain from any worldly desires. Sabi dyan, abstain. Gusto sabihin ng abstain, pagsikapan natin, iwasan natin. Sapagkat ang nais ng ating Panginoon, pure tayong haharap sa Kanya. Maging ang ating katawan. Hallelujah. Sabi naman ng iba, Pastor, papalitan naman yung katawan na yan ng Panginoon pag dumating na yung Panginoon. Oo nga, palitan ang katawang ito, pero habang tayo'y nabubuhay, kasama natin ang katawang ito. Eh kung tayo po'y magkasakit sa kung ano-anong pinaglalagay natin sa ating katawan, ang Diyos pa ang may mali pag nagkasakit, Sister Helen? Bakit, Panginoon, sa pagkarami-raming mga tao, ako ang binigyan mo ng sakit na ito? Siguro pag sumabi ang Panginoon, bakit? Sino ba ang nagtitimpla ng kape na 5 kutsara ang asukal? Di ba? Bakit, Panginoon, sa pagkadami-daming tao, ako ang nagkaramdam ng karamdaman na ito? Magsabi ang Panginoon, bakit? Sino bang natutulog ng 2 oras sa isang araw? Kasi naubos na sa EML, ang iba naman sa katatrabaho, sa kasi cellphone ng iba, ang iba naman ay sa kachichismis. O, di ba? Naubos, walang oras ng pahinga. Tapos ang Panginoon ang may kasalanan? Maliwanag naman ang instruction ng Panginoon. Amen! Maliwanag ang instruction ng Panginoon. Kaya i-offer natin ang ating mga sarili ng karapat-dapat sa ating Panginoon, sapagkat ang ating katawan yan ang ating pagsamba sa Diyos. Kaya ang nangyayari, pag tayo po'y sumasamba sa Panginoon, abang tungka na ito. Ay paano, 2:00 pa ng madaling araw, ay naka-Facebook pa. Ay alam namang linggo kinabukasan para makapaglingkod sa Panginoon. Kaya pag tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, ready ang ating katawan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Para pagdating sa simbahan, hindi tayo matutulog. Kaya pala marami nagre-request, Brother Roger, na lagyan natin ng aircon ng ating simbahan. Kasi para gusto mo aircon, para kalasa ko nung magkatuyog. Ay, ama. Kalasa ko nung magkatuyog. O, manong pagkatuyugan ng simbahan? Oh. So, gawin natin sa lahat ng ating pong mga buhay, gamitin po natin ang ating mga katawan na sa paraang katanggap-tanggap na uri ng pagsamba sa Diyos.
Amen. Kaya pag kita magpasimbahan, nagkakaligos kita. Di ba, Sister Helen, no? Nagliligo, nagpapabango, nagsusuot ng pinakamaganda mong kasuotan. Yung pinakamaganda nating kasuotan. Hindi na pinakamagandang kasuotan ng iyong kapitbahay. Nung meron ka, Sister Bing. Di ba? So yan ang ating i-offer sa Panginoon. May isa pa. Mayroong isa pong Levita na ang pangalan ay si Uza. Sa 2 Samuel chapter 6, 6-7. Si Uza, habang hinahanap nyo sa iyong Biblia, ay mula po sa angkan ni Merari. Hindi si Sister Merari yan, oh. Ibang Merari yon. Hindi makatubal. Kundi isa po yon sa mga anak ni Levi. So sila po, yung mga Levita, may kanya-kanyang role. Ang iba tagapasan ng gamit ng tabernacle, ang iba tagapasan ng mga altar. May kanya-kanya silang role. Ngayon, ang utos ng Panginoon, ang kaban ng tipan dapat ay pinapasan sa balikat ng mga priest. Pero ang ginawa ni David, ito si David kasi ay nagmamagaling din. Parang hindi talaga maiwasan sa mga leaders, Pastor Nicky, na magmagaling, ano? Kaya pag nagmagaling ang inyong pastor, i-rebuke ninyo. Pastor, sa laki ng imo. Amen! Sige, amen. Tawaan ka na ako kamuit karapatan para mag-rebuke sa pastor. Kasi pari-pariho lang naman tayo sa harapan ng Panginoon. Amen! Kaling si David, nagmagaling. Nagpahuman it karusa, Sister Telma. Hagto ka ingbutang ka, Ark of Covenant, na ang utos ng Panginoon ipasaan hali sa balikat it mga pari. Kaya daing human, ingbutang sa karusa. Tingnan natin, 2 Samuel chapter 6, 6-7. At nang sila'y nagsidating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos. Tandaan natin, si Uza ay Levite, hindi siya priest. Iniunat niya at ito'y kanyang hinawakan. Bakit? Sapagkat ang mga baka ay natisod. Natisod yung mga baka. Grabe na katong baka, natisod na talaga. Mga baka pa, sabay-sabay silang natisod. So naisip ni Uza, matutumba yung Ark of Covenant. So dahil may concern sida sa Ark of Covenant, kay daing human ay hudtanida para hindi mahuyog. Pero ano pong nangyari? Ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Uza at sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian. At dooy namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos. Hindi basta-basta ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, always, pag tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, pag tayo po'y may mga pastoral call, mayroon tayong opportunity na mag-serve sa pulpito, may opportunity tayo na mag-present ng special presentation sa ating Panginoon, pinaghahandaan natin. Because it's either a blessing or a curse may come to us. Kahit po yung mga pare, may instruction ang Panginoon bago sila mag-serve sa temple. Kailangan nilang mag-ritual washing. Kailangan nilang maghugas. Kailangan nilang maligo. Kailangan nilang magsuot ng tamang kasuotan. Sapagkat it is either a blessing or a curse ang pwede mong ma-experience sa paglilingkod sa Diyos. Ano nangyari dito kay Nadab at kay Abiyo? Pinatay sila ng Panginoon. Ano nangyari kay Uza? Pinatay siya ng Panginoon. Because they have done something not in accordance sa kalooban ng ating Panginoon. Nawalan po ng kabuluhan ang ginawang pagmamalasakit ni Uza dahil sa kanyang kamalian. Kasi ang sabi po sa Numbers chapter 4 verse 15, at pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip ng sangtuaryo at sa buong kasangkapan ng sangtuaryo, kailan may isusulong ang kampamento
at pagsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Koath upang kanilang buhatin iyon. Datapwat huwag silang hihipo sa sanktuaryo, baka sila mamamatay. Ang mga bagay na ito ay siyang pasanin ng mga anak ni Koath sa tabernakulo ng kapistahan. So dapat talagang pinapasan. Pero hindi dapat nilang hipuin ang kaban ng tipan. Kaya nga po, kahit gaano man ang pagmamalasakit na gawin ng tao, walang alang sa paglilingkod sa Diyos, anuman ang kanyang puhunaning hirap at panahon, kailanman at hindi nakakasalig sa utos ng Diyos, ay hindi pa rin niya pakikinabangan sapagkat hindi siya tatanggapin ng Diyos. Ngayon, bakit mahalaga po ang paglilingkod ng tunay sa Panginoon? Bakit mahalaga ang paglilingkod ng tunay sa Panginoon? Una, ibig ng Diyos na maging katulad tayo ng kanyang anak na si Jesus. Pwede bang pakisabi sa inyong sarili, nais ng Diyos na ako'y maging katulad ni Jesus. Romans chapter 8, verse 29. Laging ibig ng Diyos para sa atin na maging katulad tayo ng kanyang anak na si Jesus. Kung susuriin natin ang buhay ng ating Panginoong Jesus, walang duda na siya'y naging isang alipin. Ang buong buhay ni Jesus ay nakasentro sa paglilingkod sa Diyos, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pagpapagaling, sa kanyang pangangaral patungkol sa kaharian ng Diyos. Pumunta siya sa lupa, hindi upang paglingkuran, kundi ang maglingkod. Sa mga opisyales ng ating iglesia, na atin pong naitalaga sa oras na ito, ang dahilan kung bakit tayo itinalaga sa gawain ng ating Panginoon ay upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Noong dedication ng district office, ay ipinakilala na ang speaker. Ang ating speaker ay walang iba kundi ang presidente ng Church of the Foursquare Gospel in the Philippines, Reverend Delphine Corona. Din nagpalakpakan ang mga tao. Mayroong nag-comment doon, di ba dapat tumatayo pag nagpapalakpak sa speaker? Sinagot ko naman, sabi ko, hindi na kailangan. Kasi hindi sila mga special na mga tao, sila ay mga lingkod ng Diyos. Tutuon po na ginagalang po natin ang ating mga leaders. Pero hindi po natin ina-accord sa kanila ang paraan ng pag-accord ng mundo sa mga leaders ng mundo. Di ba yun ang sabi ng ating Panginoon? Ang leaders ng mundo, sila po'y naging leader upang maging Panginoon natin. Pero ang leader sa loob ng iglesia, ang leader Kristiyano, naging leader siya dahil sa kanyang paglilingkod. Kaya nga po ang nangyayari, mas masipag sa simbahan, Brother Roger, mas maraming posisyon. Bakit ganon yun? Kasi sila nakikitang mayroong puso sa paglilingkod. Sila ang nakikitang mayroong puso sa paglilingkod. Amen! Hallelujah! Pagkatapos nung gabi po, bago siya hulihin, anong ginawa ni Jesus? Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. At ang kanyang huling katuruan ay ganito, maglingkod kayo sa isa't isa. John chapter 13 verses 12 to 17. Nung hinugasan ni Jesus yung paa ng kanyang mga disipulo, ito ang sabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Bakit napakahalaga ang paglilingkod sa Panginoon? Nais ng Diyos na maging katulad tayo ng kanyang anak. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Minsan tayo po sa church, dahil naisip natin may janitor, sige lang, tapon lang naman tayo, tapon ng basura. Wala tayong pakialam sa mga basura natin. Hindi yan ang kaisipan ng Kristiyano. Amen. Pag nakita natin na may basura, tayo mismo kukuha noon, ilalagay natin sa basurahan. Pag gumamit po tayo ng CR, marunong po tayong magbuhos. Amen. Amen.
Pag tayo po'y pumasok dyan sa bahay-sambahan ng Panginoon, ay magpagpagpagpag muna ng paa, hindi na ang lahat ng lupa ng iyong ikta-iktaryang lupain ay pumapasok din sa loob ng simbahan. Kaya nung Sister Lulit at Brother Galde ang ating naging janitor doon sa ating simbahan, kaluluoy rabuno, nagpakahakwat sinat tubi, halin hagto sa hagto o, papalihali dahil ay abang daming dumi, labas-pasok. Pag kayo'y gumamit noong mga baso dyan, na libre naman dyan yung baso na disposable, huwag nyo namang ilagay kung sa mga bintana, doon sa may labi, doon sa may hagdan, ay may tamang basurahan. Amen? O, nangaral na ang pastor. May tamang basurahan. Ilagay sa tamang basurahan. Kung naghihinayang naman kayo sa baso, sino naman gagamit ng basong ginamit mo pagkatapos? Amen. Ay sayang kuno, magagamit pa kuno kina. Asi magamit mo ka to, Sister Bing, buko ni mo sa durgo sinong gunagamit ka to. Ilagay mo na sa basurahan. Pero si Brother Roger may maganda. Ang ginamit niyang baso, tinatago niya. Alam niya kung saan ang taguan niya. Para naman sa gustong makatulong sa ating simbahan at hindi tayo gumastos sa mga baso na yan, magdala kayo ng tumbler galing sa bahay ninyo. Amen. Ay karil-daril yung magrayat tumbler para kung kayo ay mag-refill yung hagto. Praise the Lord. Kasi nais ng Panginoon na tayo po ang naglilingkod at hindi tayo ang pinaglilingkuran. Oh. Praise God. Ayaw ko nang dagdagan, Sister Sarah, baka makaabot pa ako sa Thanksgiving. Sa mga hanraan sa Thanksgiving. Kaya nga, buong buhay po ng ating Panginoong Hesus, inilaan niya sa paglilingkod sa Diyos. At yun din ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Buong buhay natin, ilaan sa paglilingkod sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nais ng Diyos na tayo'y maging kawangis ni Jesus. At napakalinaw na ang ating buhay ay dapat po nating ipaglingkod sa Panginoon. Ikalawa, bakit mahalaga ang paglilingkod ng tunay sa Diyos? Sapagkat ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay katunayan ng ating pag-ibig sa isa't isa. Ang tunay na paglilingkod ay hindi nakahiwalay sa pag-ibig. Maaari tayo'y kumilos at maglingkod sa Panginoon. Ngunit kung ang ating puso ay wala sa ating paglilingkod, walang patutunguhan ang ating ginagawa. Habang nagsiserve hagto sa Thanksgiving ay pakareklamo. Asing charko no kalikot. Bang ramong reklamo. Ilagay mo ang iyong puso sa Panginoon. Ilagay natin ating puso sa ating paglilingkod. Malinaw na sinasabi ng 1 Corinthians chapter 13 na maliban ang ating paglilingkod ay nag-uugat sa pag-ibig, ito ay walang kabuluhan. Ialay ko man ang aking buhay upang isusunugin or maputol man ang aking liig kung wala akong pag-ibig. Walang kwenta ang lahat ng iyon. Mangaral man ako ng mangaral, ngunit walang pag-ibig. Walang kwenta. Nais ng Diyos na ang paglilingkod sa Kanya ay hindi dahil sa obligasyon o pangangailangan lamang, ngunit bunsod ng pag-ibig. Hindi nais ng Diyos na tayo naglilingkod dahil ay kasi ako ang diakonesa ngayon, kaya mag-serve ako. No choice. Di ba, Sister Bing, no? No choice. Hindi pala yun ganon. Diakonesa ka man o hindi, pag mayroong gawain sa church, may mga paglilinis, may mga preparasyon, nagvo-volunteer ang bawat isa. Amen. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang ating paglilingkod ay dahil sa ating pag-ibig. At ikatlo, at panghuli, kasi ang foursquare ay ang pangatlo lang daw. Ang tunay na paglilingkod ay nagpapakita ng lalim pala, hindi lalim at saka lawak ng ating relasyon sa Diyos. Ang tunay na paglilingkod nagpapakita ng ating lalim at lawak ng ating relasyon sa Diyos. Si Pablo ay isang magandang halimbawa
kung papaanong ang relasyon ng isang tao sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nagresulta ng isang buhay na paglilingkod. Bago siya naging isang Kristiyano, pinag-uusig niya at pinatay ang mga mananampalataya sapagkat inaakala niya na yon ang tamang paglilingkod sa Diyos. Ngunit pagkatapos ng kanyang inkwentro sa Panginoong Hesus sa daan patungong Damasco, agad niyang inilaan ang kanyang buhay sa tunay na paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Inilalarawan ni Pablo ang pagbabagong buhay na ito sa 1 Timothy chapter 1, 12 hanggang 14 verse. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sapagkat ako'y inari niyang tapat. Abang ganda kaling sinabi ni Pablo. Ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, tayong lahat tinawag ng Diyos. Kaya ang iglesia, nanggaling po yan sa dalawang Greek word na ek at saka kaleo, na gustong sabihin kalipunan ng mga tinawag ng Diyos. So tinawag tayo ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Ang sabi niya, bagaman ng una ako'y naging mamumusong, mang-uusig at mang-aalipusta, ganun may kinahabagan ako. Sapagkat yaong ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. At totoong sumagana ang biyaya ng Panginoon na sa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako nga ang pangulo sa mga ito. Matapos pong maranasan ni Pablo ang pag-ibig at biyaya ng Diyos na masanaganang ipinagkaloob niya sa Kanya, ang Kanyang tugon ay paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid at iniibig kay Kristo, nag-aalok ang Biblia ng ilang motibasyon para maglingkod. Dapat nating naising maglingkod sa Diyos, hindi dahil natatakot tayo, kundi dahil tatanggap tayo ng isang kahariang hindi natitinag. Dahil ang ating paglilingkod ay tumutustos sa pangangailangan ng mga anak ng Diyos. Dahil ang ating paglilingkod ang nagpapatunay sa ating pananampalataya at nagiging daan sa pagpupuri sa Diyos. At dahil nakikita ng Diyos ang ating ginagawa at gagantimpalaan niya ang ating paglilingkod sa pag-ibig. Ang bawat isa sa mga ito ay magandang dahilan para maglingkod sa Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong salita na amin pong natunghayan ngayong umaga. At gayon din po, Panginoon, sa bawat buhay ng inyong mga anak na naririto. Pagpalain niyo po, i-bless niyo po, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makapaglingkod ng tunay, ng totoo, at ng tapat sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.